So mahusay si Satanas, again, first step ni Satan is mahusay si Satanas sa paglalagay ng question sa ating isip. Now, bakit ko sinabing mahusay? Bakit may mahusay na word? Kasi ganito, kung babasahin ninyo yung verse 1, bago kasi yung statement na yon, sa King James Version kasi, gamitin ko muna yung King James Version, medyo malalim tong English, pero gamitin ko lang. Bago kasi magkaroon ng statement na o yung na question si Satan na, and he said unto the woman, King James Version, yeah, hath God said, ye shall not eat of every tree of the garden, o sa Tagalog at sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Bago yon inilagay sa senaryo, inilatag muna ni Moises yung katangian ng ahas o ng demonyo. Kasi bago yung statement na yan, kung babasahin ninyo sa verse 1, ganito muna yung introduction ni Moises o ng author. Now, sa King James Version, now, the serpent was more subtle. Pag sinabing subtle, sa Tagalog ang ginamit dito, pinakatuso. Nung tiningnan ko sa Bisaya, hindi, nakalimutan ko sa Bisaya, sa Bicol, pinakatuso rin yung ginamit. Ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. So, dito, sa statement na ito, ipinapakita ng author o ni Moises na itong manunukso na ito, na naglagay ng question sa isip ni Eva, ay isang matalinong questioner na tagapagtanong. So yung kanyang question ay hindi basta-bastang question sapagkat nagmula ito sa katalinuhan, sa katasuhan. No wonder, ewan ko kung paano ginamit sa Ilocano Bible. Do tiningnan ko kagabi, pero hindi ko lang sinulat para sana maitanong ko kay Paring Rambo kung anong ibig sabihin nun. Pero madalas na pagkakatranslate kahit sa English o sa Tagalog lalo, ang laging ginagamit ay tuso. At sa salitang Tagalog, yung salitang tuso ay madalas na ginagamit sa negatibong implikasyon o kahulugan. Pero, di ba, papaliwanag ko pa yun ng maya-maya. Pero ang point dito, yung naglagay ng question ay mahusay. That's why sabi ko dyan sa punto na yan, sa point na yan na nakikita niyo sa screen, mahusay si Satanas at dapat natin itong tandaan. Huwag natin itong iismulit, ha? Mahusay si Satanas sa paglalagay ng negatibong tanong sa ating isip. Okay? Now, bakit ko sinabing negatibong tanong? Negatibong tanong sapagkat hindi naman lahat ng question o tanong sa Diyos ay masama May mga question, kumbaga theological question, Christian-like question, na para sa ika-develop ng ating pagkakilala sa Panginoon. So minsan, gaya ko, marami ako minsan tanong sa Bible. Okay? Pero yung tanong ko sa Bible at yung tanong ko sa Panginoon sa aking Christian life ay hindi para questionin yung Panginoon o yung kanyang salita, kundi mas lalo pa akong matuto. So, kaya ko sinabing negatibong tanong yung ginagawa ni Satanas kasi kontra yon sa positibong tanong na para sa kakalago natin. So hindi masama ang magtanong. Hindi bawal ang magtanong sa Diyos. As long na yung pagtatanong mo sa Diyos ay para sa layunin na lumago ka sa Kanya. Yun yung point. Pero dito kasi, yung pagtatanong ni Satanas ay nagmumula sa kakaibang motibo Masamang tanong. Okay? Masamang tanong. Tingnan ko lang kung anong points ko dito sa next. Hindi yata gumana yung PowerPoint ko. Okay. Hindi yan. Parang dito, sa isang novel na binabasa ko, merong isang tinatawag na evil genius. Yan si James Moriarty. Yan James Moriarty na yan, kung nanonood kayo ng, of course, alam to ni Frank, kung nanonood kayo ng Sherlock Holmes yan, baka si Jackie magustuhan to. Diyan sa Baguio, panoorin nyo yun, Sherlock Holmes, maganda yan. And so kapag nanonood kayo ng Sherlock Holmes, yung character na gawa ni Conan Doyle, di ba? Meron tinatawag na Conan, gano'n. Anong tawag doon? Anong tawag? Detective Conan, di ba? Yan.
Pero yung author talaga, original author ay si Conan Doyle. Now, sa kanyang ginawang nobelang ito, detective novels, yung katapat ni Sherlock Holmes, kumbaga positive genius si Sherlock Holmes, yung kanyang katapat o kalaban ay merong negative genius. At ang negative genius na yon, isang mathematician, isang mahusay talaga, tusong tao. Yun nga, ang pangalan, James Moriarty. And so, ang point ko dito is, um, yung yung katalinuhan ni Satanas at yung kanyang o yung katalinuhan ni Satanas na kanyang ginamit sa pagpo-produce ng negative question ay talagang katalinuhan. It's geniusness actually. Genius talaga siya. Genius. Kaso nga lang, ginamit ni Satanas parang tulad ni James Moriarty. Of course, si James Moriarty ay inspired ni Satan, supposed to be. Pero uh, yung geniusness kumbaga na taglay o yung intelligence na taglay ni Satanas sa halip na gamitin niya para sa Diyos, na i-offer niya yung kanyang katalinuhan sa Diyos, hindi yun ino-offer ni Satanas para sa Diyos. Okay? Ang kanyang ginawa ay, of course, sa ating patuloy, makikita natin yung kanyang katalinuhan ay ginagamit niya laban against sa Diyos. Okay. So as an illustration, yan yung ibig sabihin ng negative question na pino-formulate ni Satan. Yung ating kalaban ay isang genius na kalaban. Okay, just imagine yourself kunyari ikaw si Sherlock Holmes kunyari, no. O kaya ikaw lang si Dr. Watson ka lang, ganun ang utak natin, ganyan. Tapos ang kalaban niyo si James Moriarty, grabe. So, ang gusto ko lang na point dito, sa Christian life, meron tayong hindi basta-bastang kalaban. Meron tayong evil genius na kalaban. Si Satan. Si Satan. Marami akong gusto sabihin pero may point ako na dapat puntahan. Then, special point din na gusto kong mapansin ninyo dito. Kapag binasa ninyo kasi, sa King James Version, for example, ang gamit ko, now the serpent was more subtle. Okay, subtle. Sa ibang English version, yung word na subtle, ginamit sa salitang crafty. Okay? Crafty. Sa Tagalog, ang ginamit, tuso. Yung mga translators natin sa Tagalog, ginamit yung salitang tuso. Samayin ko kasi, kung by culture definition ng tuso, madalas na ginagamit ng kulturang Pinoy ang tuso sa negatibong implikasyon. Pero ang totoo niyan, ang tuso pwede rin namang maging positibo. Okay? Pero usually, ang katusuhan ginagamit sa kultura nating Pinoy, parang ang madalas na connotation, kumbaga, pahiwati, ay tuso ka sa masama. Parang gano'n. So, kaya pinili sa Tagalog yung salitang tuso. Maggagayon man, kung titingnan natin sa tinatawag na original na salita, kumbaga sa wikang Hebreo at saka sa wikang Grego, kapansin-pansin na yung salitang subtle ay i-translate sa wikang Grego ng Old Testament na ang tawag sa book o sa translation na yon ay LXX yon. Na kung saan ang ginamit doon na salita ay yung pinagmula ng salitang English na prudence. Okay, prudence. Buti wala dito si Eric kasi baka masabi ni Eric na may Bisaya ako. Ganun. Pero higop muna ako na Okay? Yung salitang subtle na ginamit dito is nagmula sa Greek word translation o ginamit sa Greek word translation na prudence. At yung prudence, sa pagtitingin ko sa ibig sabihin nito, napakahusay na salita. Kasi for example, sa Webster 1828 dictionary, napakaganda ng ibig sabihin ni Webster. Ganito, basahin ko lang, makinig lang kayo. Yung prudence daw implies caution in deliberating and consulting valuable and consulting on the most suitable means to accomplish valuable purposes and the exercise of sagacity. Medyo malalim na English yun.
In discerning and selecting them, it requires more caution and reserve. It exercises more in foreseeing and avoiding evil. Ang point dito, sa pagbabasa ko pa ng ibang definition, merong kasabihan na three steps ahead, ano? Ewan ko kung narinig niyo na yan. Minsan sa mga anime, sinasabi yan ng mga matatalinong mga karakter, eh. 3 steps ahead ako sa'yo. Kumbaga sa Naruto, ganyan. Yung isang kalaban, kala mo panalo ka na, pero meron pala siyang mga planning pa. So sasabihin niya, 3 steps ahead ako sa'yo. Kumbaga meron siyang nakita na lampas pa sa'yo. Ganun yung ibig sabihin ng prudence. Yun yung ibig sabihin. Sa yung kanyang way ng pagkakita sa mga bagay-bagay ay hindi lang kumbaga isang option, kundi maraming option. Kumbaga sa Naruto Shippuden, dito of course alam ni Mama, siya yung paborito ko, si Shikamaru. Kumbaga 100 steps ahead. Grabe yun. Pero ito yung salita na ginamit upang bigyan ng katangian yung ahas. Na kumbaga kung si Shikamaru ay 100 steps ahead, si Satan siguro 1 million steps ahead. Hindi naman siguro over-exaggerate ko si Satan. Pero ang point is, ang dami niyang nakikitang ways na kung hindi kanya matukso sa ganitong bagay, meron siyang isang paraan pa. Okay? Parang domino effect na tinatawag. Master mathematician si Satanas actually. Naniniwala ako eh. Naniniwala akong mathematician si Satanas. Kasi matindi mathematician actually. Naniniwala ako. Sayang wala si Eric Tite, mapakinggan niya yun. Pero naniniwala ako na yung angel na nanguna sa rebellion sa langit ay isang master mathematician. Of course, meron akong sariling definition ng mathematics. Hindi lang yan arithmetic. Pero nandiyan yung point ng domino effect. Si Silvestre, alam na alam niya, o lalo na si Eric, alam na alam niya yung tinatawag na probability sa mathematics, yung tinatawag na prediction or something. Pero ang point ko is, si Satan, mayroong ganung kakaibang talas ng isipan upang tuksohin ka. Napakatalino niya. Napakatalino. So meron siyang steps ahead. Hindi ko alam kung hanggang saan yung kanyang steps na ahead sa atin. Pero napakatalino niya. That's why, tama. Siya yung dapat nabansagan ng evil genius. Etong si Satan. Very genius actually. Super intelligent being. Evil genius. Now, ang point is, ito. Patuloy na, ang next na punto is ito. Huwag nating mamalitin si Satanas. Ang kalaban natin is master tactician. At very interesting na sa lahat ng pwede niyang isipin na first move, ang kanyang first move na ginagawa, ayon sa scenario dito sa Genesis, is question. Pagtatanong. Di niyo ba natanong yun? Sa pagbabasa natin ng Genesis, ang grabe nga eh. Sa akin personally, very interesting ito. Maraming beses ko nang nabasa ang Genesis chapter 3 at yung pagtutokso dito ni Satanas. Pero ngayon ko lang napagbulayan ng maayos etong verse 1 o yung kanyang first move sa temptation. Na yung kanyang move hindi mo na pangaakit ng mga bagay-bagay. Ang kanyang unang move ay ang magbigay ng tanong.